Warum Katan? Eito! Hey, you bugger! Come on! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Hobbit, The Battle of Five Armies. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Bakal Kamao, Charles Agana, Don Belicel Lagay, Hilbert Valencia, Iasha Mellane, Jenny Golos Ino, Kenneth Daquet, Marivic Salosha, Matilde Pelospero, at Nel Jaime Ortiz. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang labanan ng limang hukbo, ang huling kabanata ng Hobbit na matagal niyong hinihintay, ang tanging labanan na kayang pasiklaban ang dugo ng kahit sinong tao. Nang ipakita sa pelikula ang epic na labanan na ito, nagulat ang buong mundo. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang huling kabanata ng Hobbit, ang labanan ng limang hukbo, at nagsimula ang digmaan sa kasamaan ng dragon na si Smaug. Nang magising mula sa matagal na pagkakatulog si Smaug dahil sa mga dwarven na sumalakay, sumabog siya mula sa kuta ng mga dwarves, binasag ang pinto, at lumipad palabas, umiikot at nilinisan ang kanyang katawan mula sa mga kalabungang bakal, at itinutuon ang kanyang galit sa Esgaroth. Dito nagsisimula ang kwento ng labanan ng limang hukbo, isang napakalupit na kapahamakan ang dumating sa mga tao nang ibuhos ni Smaug ang kanyang naglalagablab na hininga ng apoy. Natakot ang mga tao at nagkawatak-watak para mabuhay. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang Esgaroth, naging isang buhay na impyerno. Ang walang kwentang master ng bayan ay iniwan ang mga tao, sumakay sa bangkang puno ng ginto, na walang pakialam sa kaligtasan nila. Ang mga iyak ng pighati ay umalangaw-ngaw sa buong bayan. Hindi kalayuan, sa Lonely Mountain, ang mga dwarfs na puno ng pagsisisi ay nanood lang mula sa malayo, na naisip na sila ang dahilan kung bakit nagalit si Smaug. Tanging si Thorin na lang ang nanatili, malalim ang iniisip habang nakatitig sa tarangkahan ng kastilyo. Ngunit sa mahalagang sandaling ito, may isang tao na lumalaban sa agos. Kinuha niya ang kanyang pana at umakyat sa bubong, patungo sa malayong tore ng orasan. Hinarap ni Bard ang lakas ng dragon upang tuparin ang hindi natapos na misyon ng kanyang mga ninuno. Nakuha niya ang atensyon ni Smaug habang tumatakbo papunta sa tore ng orasan. Halos mamatay siya bago makarating sa tore. Habang patuloy ang dragon sa pagbubuga ng apoy sa bayan, naabot ni Bard ang tore sa pinakamabilis na oras. Sa tunog ng kampana, dumating ang sandali para ipagtanggol ang dangal ng kanyang mga ninuno. Dahan-daang lumapit si Smaug, kinuha ni Bard ang tamang posisyon at pinutok ang unang palaso sa dragon. Bagamat tumama ito sa katawan ni Smaug, tumalbog ito sa matibay na kaliskis ng dragon. Kahit maliit ang pag-asa, hindi sumuko si Bard. Pagkatapos putulin ang lubid ng kampana, muling kinuha ni Bard ang kanyang pana at palaso at muling pinutok kay Smaug. Puno pa rin ang pag-asa ngunit pareho ang resulta. Ang mga tao na tumatakbo ay tila muling nakakita ng liwanag ng pag-asa nang makita nilang lumalaban si Bard sa dragon. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang naalala ng anak ni Bard ang sinabi ng kanyang ama, may itim na palaso na gawa ng mga dwarfs na nakatago sa ilalim ng estatwa. Nagpasya siyang isuko ang pagkakataong makatakas, at sa kabila ng pagtutol ng iba, mabilis siyang umakyat sa estatwa gamit ang grappling hook. Gusto niyang maging kasing tapang ng kanyang ama sa pagharap sa dragon. Pinutok ni Bard ang higit sa 12 palaso kay Smaug hanggang isang palaso na lang ang natira, ngunit kumapit siya sa huling pag-asa. Inayos niya ang posisyon, muli siyang tumutok kay Smaug, at pinakawalan ang palaso. Ngunit sa pagkakataong ito, naina si Smaug at gumanti. Nang halos mawalan na ng pag-asa si Bard, dumating ang anak niya sa tore ng orasan, hawak ang itim na palaso sa kamay. Ito lang ang palasong makakapatay kay Smaug. Labis ang pag-aalala ni Bard sa kaligtasan ng anak at pinilit siyang lumikas agad. Sa sandaling ito ng katahimikan ng ama at anak, muling umatake ang dragon at winasak ang tore ng orasan. Ang anak ni Bard ay nakabitin sa ere, ang buhay niya ay nakataya. Sa matinding takot, agad siyang inalis ni Bard sa panganib. Samantala, bumaba si Smaug sa gitna ng bayan. May bagong pag-asa, kinuha ni Bard ang itim na palaso mula sa kamay ng anak at tinutukan ang dragon ng may galit. Who are you that would stand against me?
Ngunit nang ihanda ni Bard ang kanyang pana para tumira, napansin niyang ito ay nabiyak sa gitna. Nakita ni Smaug ang pangyayaring iyon gamit ang matalim niyang paningin. Nagsimula ang mayabang na dragon na alugan si Bard, at halatang nag-e-enjoy sa pagkadismaya ng tao. Matapos pagtawanan si Bard, nilapit ni Smaug ang anak ni Bard ng dahan-dahan. Dito naabot ni Bard ang huling hangganan ng kanyang pagtitiis. Inilagay niya ang nabiyak na pana sa dalawang kahoy na balangkas. Buong determinasyon, tinanggap ni Bard ang bigat ng pamana ng kanyang mga ninuno at tumutok ng mabuti. Ipinuwesto niya ang itim na palaso sa balikat ng anak, at kahit nanginginig ito sa takot, pinigilan niyang mapaiyak. Nang lumingon si Smaug, nakita ang mga peklat ng mga nagdaang taon. Lumalabas na nagawa ng mga ninuno ni Bard na tamaan si Smaug noon. Nagulat, tumaas ang kumpiyansa ni Bard, at napangiti siya ng bahagya. Dahan-daang lumapit si Smaug na nakanganga ang bibig, at si Bard ay mahigpit na hinayla ang pana. Kahanga-hanga ang katahimikan ni Bard sa sandaling iyon. Nang ilalabas ni Smaug ang apoy, umingit si Bard sa galit at pinakawalan ang palaso, tama ito kay Smaug. Sumigaw si Smaug sa sakit at bumangga sa tore ng orasan. Ang ama at anak ay nahulog sa tubig at muntik ng malunod. Nagulo si Smaug sa mga bahay bago lumipad at bumuga ng huling sigaw. Ang huling dragon ng Middle-earth ay tuluyang napaslang. Sa pagbagsak, aksidenteng nabangga ni Smaug ang barko ng takas na mayor ng Esgaroth. Ganyan ang parusa sa kasamaan. Smaug is dead. My beard, I think he's right. Look there! Naging gulo ang Esgaroth, at ang pinakamahalagang gawain ngayon ay humanap ng bagong tirahan. Ang kabayanihan ni Bard ay nagdala ng paghanga mula sa mga tao, at siya ang naging bagong pinuno nila, si Mountain, upang makipag-isa kay Thorin. Bago umalis, ipinahayag ni Kili ang pagmamahal niya kay Tauriel, ngunit sila ay naabala ni Legolas na naiinggit at nagutos na lisanin agad ng mga dwarves ang lugar. Binigyan ni Kili si Tauriel ng tanda ng kanilang pagmamahalan bago umalis. Sa kabilang dako, nagmarcha si Azog at ang kanyang hukbong orc patungo sa Lonely Mountain. Isang labanan na magpapabagabag sa buong Middle-earth ang malapit nang magsimula. Gorgard! Arnai! Obishi! Samantala, sa loob ng Great Hall ng Lonely Mountain, si Prince Thorin, na nabighani sa kayamanan, ay naging sakam. Iniutos niya sa lahat na hanapin ang Arkenstone sa dami ng ginto. Ang Arkenstone ang simbolo ng kapangyarihan ni Turin na, kapag hawak, ay maghahari sa buong Middle-earth. Lahat ng dwarves ay nakibahagi sa paghahanap maliban kay Bilbo. Dahil natuklasan niya na pinatunayan ni Thorin ang sinabi ni Smaug dati, ang Arkenstone ay sisire sa isip ni Thorin at maaari siyang magpadalangin. Sa totoo lang, hawak ni Bilbo ang Arkenstone ng lihim. Tinitingnan na niya si Thorin bilang kaibigan, kaya't pansamantalang hindi niya ibibigay ang Arkenstone. Ang mga tao ng Esgaroth ay nagdusa ng malubhang kapahamakan, puno ni Bard, nanirahan sila sa abandonadong river town. Naalala ni Bard ang pangako ni Thorin na tutulungan sila at nagpaplano siyang makipagkasundo sa kahagi ng yaman para sa muling pag-ayos ng kanilang bayan. Ngunit naisip ni Thorin na darating ang mga tao ng Esgaroth para hanapin siya. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na gumawa ng pansamantalang pader sa buong gabi para harangin ang mga tarangkahan ng Lonely Mountain. Malalim ang pakikiramay ni Kili sa mga taga-Esgaroth. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit tinulungan nila sila dati, nawalan pa rin ng lahat ang mga tao at ngayon ay tinatanggihan pa. Aminado si Thorin na matindi ang pinagdaanan ng mga tao sa pagkawasak na ginawa ni Smaug, pero tinuturing niya ang kanilang kaligtasan na swerte lang. Ang kasalukuyang hari ng mga dwarf ay kulang sa integridad, ayaw ni Thorin na magbigay kahit isang barya para sa iba. Kinabukasan, naghanda si Bard para makipag-usap kay Thorin sa Lonely Mountain, pero nagulat siya sa nakita bago siya umalis. Puno na ang buong river town ng mga armado at naka-armor na elven soldiers. Si Thranduil, nakasakay sa isang elk, ang nanguna sa kanilang hukbo, nagbibigay ng mga mahalagang supply sa mga tao ng bayan sa kanilang oras ng pangangailangan. Si Bard, na kinatawan ang mga tao, ay taos-pusong nagpasalamat. Sabi ni Thranduil, hindi siya nandito para sa kanila, kundi dadalhin niya ang kanyang hukbo sa Lonely Mountain para kunin ang kanya. Ang puting-puting hiyas na ipinagkatiwala niya sa lolo ni Thorin para baguhin ay inangkin ng mga dwarf sa iba't ibang dahilan. Mas mahalaga ito kay Thranduil kaysa sa Arkenstone. Handa si Thranduil na makipagdigma sa mga dwarf dahil sa kayamanang ito, tindihan niya na hindi makakamit ang hiyas sa pamamagitan ng pag-uusap lang.
Ipinahayag ni Bard na dapat may bahagi rin ang mga taga-Esgaroth sa kayamanang nasa loob ng Lonely Mountain. Para maiwasan ang gyera, nais niyang napansin din ni Thorin na puno na ng mga Elven soldiers ang River Town. Samantala, dumating si Bard sa paanan ng pader ng lungsod at nagsimula silang mag-usap sa maliit na butas sa pader. Ipinilit ni Bard kay Thorin na tuparin ang pangakong payagan ang mga naghihirap na tao ng Esgaroth na muling itayo ang kanilang mga tahanan. Sa mayabang na tingin, tinanong ni Thorin kung tinatakot siya ni Bard gamit ang hukbo ng mga Elven. Alam din ni Thorin na tinutulungan lang niya sila dahil sa malaking kapalit. Para kay Thorin, walang halaga ang mga pangako pag may tukso ng kayamanan. Binalaan siya ni Bard na kung hindi sila magkasundo, dadalhin ng mga Elven ang hukbo sa Lonely Mountain. Ngunit dahil sa kanyang pride, hindi umatras si Thorin at handang makipagdigma para protektahan ang kayamanan. Tulad ng inaasahan ni Thranduil, ang pakikipag-usap sa mga dwarf ay walang kwenta. Galit na umalis si Bard sa Lonely Mountain sakay ng kanyang puting kabayo. Nabigla ang mga kasama ni Thorin sa kanyang ugali. Nanatiling tapat ang ibang dwarf kay Thorin kaya takot silang magsalita, maliban kay Bilbo na hindi mapigilan ang pagbatikos kay Thorin. Napakarami ng kayamanan sa loob ng Lonely Mountain at kahit isang maliit na bahagi ay ibigay sa mga taga-Esgaroth, maliit lang ang mawawala. Bukod dito, tinulungan sila noon kaya paano kaya tatayo ang grupo nilang 13 laban sa hukbong Elven na may 100,000 mandirigma. Tawa si Thorin at sinabi kay Bilbo na huwag subukang maliitin ang mga dwarf. Mabilis na bumalik si Bard sa River Town para ipaalam kay Thranduil ang nangyayari. Hindi na kailangan sabihan, hinala na ni Thranduil ang kinalabasan. Sayang lang ang pagsubok makipag-usap kay Thorin, puwersa lang ang sagot. Samantala, itinulak ng mga dwarf ang isang estatwa mula sa pader ng lungsod, na nagdulot ng pagkasira ng tulay. Naghanda na ang mga taga-Esgaroth kasama ang hukbong Elven para sa labanan. Pinuno ng mga dwarf ang kanilang sarili ng mga armas, seryosong naghahanda sa darating na digmaan. Si Thorin ay nagbigay kay Bilbo ng espesyal na regalo bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Isang vest na gawa sa mithril na likha ng kanyang mga ninuno na nagpoprotekta laban sa mga sandata. Hindi nila alam, may isa pang puwersa na tahimik na nagpaplano na samantalahin ang sitwasyon bago magsimula ang digmaan. Nakatayo sa bato ang anak ni Azog, pinamumunuan ang hukbo ng 100,000 orc na dumidiretso sa Lonely Mountain sa gitna ng gabi. Dito opisyal na nagsimula ang digmaang yayanig sa Middle-earth. Pinangunahan ni Thranduil, hari ng mga elves, ang hukbong tao na may 100,000 sundalo patungo sa mga pader ng dwarf. Bilang tugon sa pang-uudyok ng mga dwarf, ngumiti, nagbago ang mga ekspresyon ng mga dwarf. Ipinakita ni Thranduil kay Thorin ang isang bagay na gusto nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Thranduil ang isang makinang na hiyas. Ito ang Arkenstone, pinakamahalagang pag-aari ng kaharian ng dwarf at simbolo ng kapangyarihan ng kanilang linya ng mga hari. Lumabas na palihim na umalis si Bilbo ng Lonely Mountain pababa sa pader bago ang labanan at dinala niya ang Arkenstone sa tolda ni Thranduil. Ipinasa ni Bilbo ang hiyas sa hari ng mga elves, umaasang magagamit ito upang maiwasan ang paparating na digmaan. Naniniwala siya na sa tulong ng Arkenstone lang matutupad ni Thorin ang kanyang pangako. Malalim ang malasakit ni Bilbo sa pagkakaibigan nila ng mga dwarf at ayaw niyang makita silang mapatay sa laban. Pinayuhan ni Gandalf si Bilbo na umalis bago sumikat ang araw, natatakot sa magiging resulta kapag nalaman ni Thorin ang ginawa niya. Ayaw aminin ni Thorin na ito ang Arkenstone. The Arkenstone is in this mountain! It is a trick! It's no trick. The stone is real. Ngunit pinili ni Bilbo na hindi tumakas at matapang na bumalik kay Thorin, sinabi ang lahat. Nagulat lahat sa biglang pangyayari. Sinisi ni Thorin si Bilbo sa pagtataksil at tinanong kung bakit siya lalaban sa kanya. Sabi ni Bilbo, ang Thorin na kilala niya ay hindi kailanman sumairan ng pangako at hindi pinagdudahan ang katapatan ng kanyang mga kasama. Lalo pang nagalit si Thorin. Iniutos ni Thorin sa mga dwarf na itapon si Bilbo mula sa mga pader ng lungsod, pero wala sa kanila ang pumayag. Nakatayo si Bilbo sa tabi nila sa oras ng pagsubok at itinuturing na kasama. Galit na hinawakan ni Thorin si Bilbo at inilapit sa pader. You don't like my burglar! Then please, don't damage him. Return him to me. Pinagsabihan ni Gandalf si Thorin na hindi ito magandang halimbawa ng isang hari. Nagitla si Thorin, pero nawala na ang tiwala niya sa lahat at ayaw nang makipag-ugnayan sa mga tao ng The Shield.
Samantala, tinanong ni Bard si Thorin kung ipagpapalit ba niya ang pangako para sa Arkenstone. Hindi na malaman ni Thorin ang gagawin. Hindi niya maintindihan bakit kailangang magbayad para makuha ang tama niyang pag-aari. Nang makita ang hukbo na may 100,000 sundalo sa ilalim ng pader, napagtanto ni Thorin na wala siyang tsansa na manalo. Pati ang ibang dwarf ay naniniwala na baka hindi na nila masisilayan ang pagsikat ng araw. Will you have peace or war? Nang siya'y nawalan na ng pag-asa, may isang uwak na lumipad patungo sa mga pader ng lungsod. Naririnig ang mga yabag sa malayong burol habang papalapit ang malaking grupo ng mga dwarf. Ito ang kilalang hukbo ng Iron Hills na pinamumunuan ng pinsan ni Thorin, si Dane. Biglang nagkaroon ng pangil ng mga dwarf sa pader. Agad nagbago ng taktika si Thranduil at naghanda upang harapin mismo ang hukbo ng Iron Hills. Ang nakasakay sa baboy ay si Dane, pinsan ni Thorin. Mas matindi ang kanyang ugali kaysa kay Thorin at ayaw niya ng anumang usapan. Diretsyong naglabas ng matitinding salita at sinimulan ang digmaan. Ganad! Thorinul! Inutos ni Thranduil sa mga tao na umatras at siya mismo ang humarap sa hukbo ng Iron Hills. Pinamunuan ni Dane ang hukbo gamit ang mga ship cavalry. Dumagsa ang mga kabalyerong tupa mula sa mga infantry. Inutusan ni Thranduil ang mga panadiro na maging handa. Nagsimula ang labanan ng mga dwarf at elves. Dumagsa ang napakaraming hukbo ng mga orc mula sa mga bagong hukay. Bagaman hindi gusto ni Dane ang mga duwende, alam niya na ang tunay na kalaban ay ang mga orc. Agad siyang nagutos na baguhin ang taktika, ngunit nanatiling nakatigil ang hukbong duwende. Ngunit, isa sa mga karwahe ay naging target ng matinding atake ng isang behemoth. Nang malaman ni General Azog na imposible silang lumaban sa dalawang harapan, mabilis niyang pinadala ang isa pang unit patungo sa Rivertown para pigilan ang kanilang pagtakas. Kung mabibigo ang mga duwende, wala nang paraan para makalabas ang mga duwende at tao. Agad na inutusan ni Bard ang mga tao na umatras patungo sa Rivertown para protektahan ang kanilang pamilya. Habang desperadong lumalaban ang mga duwende at duwende laban sa kalaban, umatake naman ang mga higanteng halimaw sa mga pader ng Rivertown. Muling bumangga ang isa pang behemoth sa pader, dahilan para bumagsak ang makakapal na pader na may malakas na ingay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga mabagsik na orc na sumugod, at ang mga walang laban na taga Rivertown ay naging madali nilang biktima. Isang malaking halimaw ang tumalon palabas ng bakod na may malakas na tunog. Nagsimulang tumakbo at magkalat ang mga natatarantang residente. Habang patuloy ang pagpatay ng mga orc, mabilis na bumalik si Bard sa bayan, iyo ang labanan sa labas ng lungsod. Si Thranduil ay naipit sa matinding atake ng mga orc. Malaking pinsala ang natamo ng hukbo ng Iron Hills ni Dane at napilitan silang umatras. Ginamit ni Azog ang pagkakataon para magpadala ng bagong uri ng behemoth na winasak ang mga kaalyado sa isang malakas na pag-atake. Ngunit hindi nila binigyan ni Azog ng pagkakataon ang mga kaalyado. Muling pinatunog niya ang kanyang trumpeta at nag-utos ng panibagong malupit na mga troll para sa huling atake. Narating na ng mga duwende, orc, at duwende ang rurok ng digmaan. Malinaw ang bilang ng kalabang orc. Habang pinagsama-sama ng mga kaalyado ang kanilang nagpadala si Azog ng isa pang unit upang atakihin ang Rivertown. Nalubog sa apoy ang buong Rivertown, at ang mga matanda, mahihina, babae, at mga bata na naghahanap ng kanlungan ay naging mga biktima ng massacre. Inutusan ni Bard ang mga sibilyan na pansamantalang magtago sa town hall habang siya at ang mga natitirang sundalo ay lumalaban para maprotektahan ang mga ito at makabili ng oras para makatakas. Nang matalo ang Rivertown, wala nang balik ang mga tao, at duwende. Ang hari ng mga duwende, nakasakay sa isang USA, ay nakipaglaban papasok sa Rivertown habang umatras. Sabay na tinamaan ni Thranduil ang 8 kalaban, ngunit ang kanyang USA ay tinamaan ng palaso at malaki ang nabawas sa puwersa ng mga duwende dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga orc. Hindi maintindihan ni Dane kung bakit hindi dumating si Thorin upang tulungan sila. Lubos nang bumagsak ang Rivertown, na may malaking bilang ng mga nasawi mula sa mga hukbong may gintong baluti ng mga duwende at mga tao. Wala nang ibang rin, ayaw niyang maging katulad ng kanyang lolo. Ang pangalang Thorin Oakenshield ang nagpagising sa kanya. Samantala,
Ang hukbo ng Iron Hills ay natatabunan at napalilibutan sa ilalim ng mga pader ng lungsod, habang inaasahan ni Azog ang tagumpay. Muling pinatunog ni Azog ang trumpeta at nagutos ng huling atake. Maraming duwende sa pader ng lungsod ang labis ang guilt dahil nagtatago lamang sila sa loob ng lungsod at hindi nakipaglaban. Sa oras na iyon, kinuha ni Thorin ang kanyang espada at dahan-daang lumapit sa kanila. Hindi na napigilan ni Kili ang kanyang galit at pinagalitan si Thorin. I will not hide behind a wall of stone while others fight our battles for us! It is not in my blood, Thorin. Tinanggap ni Thorin ang paratang ni Kili at inamin ang katotohanan sa mga sinabi ng lahat. Bilang tunay na tagapagmana ng kaharian ng mga duwende, hindi siya susuko sa laban. Para bang nakita ng mga tao ang tunay na Thorin na kilala nila noon, bumalik siya. Lumakad si Thorin sa harap nila, tinatanggap na wala na siyang karapatang mag-utos sa kanila. Tinanong niya kung handa ba silang sumunod sa kanya ng huling beses. Dahil halos mabagsak na ang mga duwende sa lakas ng mga orc, seryoso ang sitwasyon. Biglang nagbasag ng katahimikan sa Lonely Mountain ang malinaw na tunog ng kampana. Bukas ang mga pintuan ng lungsod, at pinangunahan ni Thorin ang 12 mandirigma sa matinding paglusob. Sumigaw si Dane ng buong lakas, pinapalakas ang loob ng kanyang mga sundalo na lumaban para sa hari. Dahil sa paglahok ni Thorin, tumaas ang moral ng hukbo ng mga duwende. Sa isang matulyayen